Tapos na ang pakialam natin sa kanya. Ang mahalaga ay ang pera ni Rafa. Para akong napako sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal na nakatayo sa labas ng study room, kung gaano na katagal hinahanap ng kaluluwa ko ang katotohanan sa loob ng bawat salita na lumabas sa bibig ni Doña Esmeralda. Sa mga kamay ko, nakatiklop ng maayos ang paborito ni Rafa na barong Tagalog, ang sinabi niya sa akin na gusto niyang isuot pagkatapos ng huling araw ng burol. Tila ba may maliit na hibla ng sinulid na humiwalay sa tela at nagawa ko pa ring damputin iyon. Isang huling pagkilos ng pag-aalaga. Ngunit ang tinig na yon ng aking biyenan, iyon ay tinig ng isang mananakop, hindi ng isang inang nagluluksa. Sa loob ng 9 na araw, hinayaan ko siyang umiyak at manalangin sa harap ng kabaong ng asawa ko. Inakala ko, sa dulo ng lahat, magkakaisa kami sa sakit at pagmamahal namin kay Rafa. Subalit ang bawat patak ng luha na ibinigay ko para sa aking asawa ay sinuklian pala niya ng pagkukunwari at kasinungalingan. Nagbukas ang pinto at lumabas si Doña Esmeralda kasama si Cheska, ang hipag ko. Walang bahid ng lungkot ang kanilang mga mukha. Ang labi ni Cheska na pinahiran ng pulang-pulang lipstick ay nakangisi na tila nanalo sa isang malaking contest. Oh Marisol, nandyan ka pa pala. Malamig na sambit ni Doña Esmeralda. Ang boses niya ay kasing lamig ng marmol sa sementeryo. Hindi na ang boses na naghihinagpis na naririnig ko kanina. Ang pera ni Rafa? What are you talking about, Mama? Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Ang boses ko ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi sa pagkadurog. Tumawa si Cheska ng mayabang. Wala ka na ring silbi dito. Tapos na ang trabaho mo. Akala mo ba hindi namin alam ang mga pinaggagawa mo? Anong pinaggagawa? Tumingin ako kay Doña Esmeralda, naghahanap ng kahit konting awa o paliwanag. Pero wala. Ang nakita ko lang ay walang katapusang galit at kasakiman. Huwag ka nang magkunwari, Marisol. Alam namin na ikaw ang nag-udyok kay Rafa na gumawa ng masamang desisyon ang lumayo sa amin. Ngayon, nagawa mo pa siyang patayin para makuha ang mga ari-arian niya. Sumigaw siya, ngunit hindi ito sigaw ng galit, kundi ng pag-iingat. Ayaw niyang marinig ng mga katulong ang paghaharap namin. Hindi ko maintindihan. Ang bawat salita niya ay dumurog sa puso ko. Lason? Pinatay ko si Rafa? Mama, mahal na mahal ko si Rafa. Sinong magsasabi ng ganyan? Ako. Ako mismo. Mabilis niyang tugon. Pagkatapos ay inilabas niya ang isang papel mula sa study room at inihagis sa akin. Pirmahan mo yan. Pirmahan mo at kalimutan mo na ang lahat. Bigyan mo na ako ng kapayarihan sa lahat ng bagay. Baka sakaling sa ganoong paraan, hindi ko pa ituloy ang kaso laban sa iyo. Ang papel ay isang waiver, isang pagtalikod sa lahat ng karapatan ko bilang asawa ni Rafa. Sa sandaling iyon, hindi na ang pagkawala ni Rafa ang sakit. Ang sakit ay ang katotohanan na ang 10 taon ng pag-ibig at sakripisyo ko para sa pamilyang ito ay naging wala. Naging panakipbutas lang ako, isang kasangkapan. Hindi ako pumapatay, Mama. Hindi ko pinatay si Rafa. Binitawan ko ang barong ni Rafa. Tahimik itong bumagsak sa sahig. Ngunit sa dibdib ko, may isang bagay na pumutok, mas malakas pa kaysa sa salamin na basag. Enough! Biglang sigaw ni Doña Esmeralda. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa na tila ba isa akong basahang marumi. Wala ka ng puwang dito, Marisol. Ang mga kamay mo, tingnan mo. Kasinungalingan niyang mga palad mo. Ang mga palad na yan, nakakaawa. Tumingin ako sa sarili kong mga kamay. Ang mga kamay na naglaba para sa kanya, para makatipid sa kuryente. Ang mga kamay na nagluto ng paborito ni Rafa, kahit kulang sa budget. Ang mga kamay na pinunasan ng pawis niya sa mga huling araw niya. Ang bawat peklat ay alaala ng pag-ibig at pagtitiis. Ngunit sa mata ni Esmeralda, ito pala ang aking kapintasan.
Umalis ka. Ngayon na. Kinuha ni Cheska ang isang maliit na maleta mula sa likod. Ito ay puno ng mga luma at halos punit-punit kong damit. Pagkatapos, marahas niya akong tinulak palabas. Go! Get out! Sa labas, ang Batangas ay binubugbog ng isang malakas na bagyo. Ang hangin ay umiiyak at ang ulan ay kasing lakas ng mga batong ibinabato. Nagpunta ako sa kwarto ni Joaquin. Tahimik siyang kinuha mula sa kanyang kama. Ang bata, 5 taong gulang pa lamang, ay mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay sa katapusan ng mundo niya. Nang maramdaman ni Doña Esmeralda na hindi pa ako nakakalabas, lumabas siya at pilit akong tinulak palabas ng gate. Wala kang kukunin sa bahay na ito, Marisol. Wala. Sa pagtulak niya, nawalan ako ng balanse at bumagsak ako kasama si Joaquin sa putikan. Ang basa at malamig na putik ay dumikit sa aking balat. Ang matigas at malamig na bakal ng gate ay isinara ng may nakakabinging tunog sa aking likuran. Tila ba nakakulong na ako sa labas? Nakatayo ako roon, basang-basa ng ulan. Niyakap ang aking natutulog na anak. Ang lamig ay bumabaon sa aking mga buto. Ngunit ang sakit sa puso ko ay mas malalim pa. Nagsimulang umubo si Joaquin. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Hindi ako pinatay ng pagkawala ni Rafa, ngunit pinatay ako ng katotohanan na ang lahat ng pagmamahal ko ay walang halaga sa kanila. Wala. Niyakap ko ng mas mahigpit si Joaquin. Sa putik na yon, may isang bagay na pumiglas at tumigas sa loob ko. Hindi na ito luha. Ito ay apoy. Wala akong ideya kung saan kami pupunta. Walang ideya kung anong kapuspalad na kinabukasan ang naghihintay sa amin. Ngunit alam ko ang isang bagay. Hindi na ako babalik. Saan kami kukuha ng lakas? Paano sisimulan ng isang naulilang basahan ang kanyang pagbangon? Ang bawat paghakbang ko ay malalim na paghinga ng isang durog na kaluluwa. Sa likod ko, ang matayog na bakal ng mansyon ay naglaho sa itim na dilim ng gabi. Ang ulan ay sumasampal sa aking mukha na nagpapalabnaw sa mga luha na hindi ko na magawang pigilan. Hindi ko maramdaman ang lamig. Ang malamig ay nasa puso ko, nagyayelo sa bawat ugat ng pananampalataya ko sa mundo. Niyakap ko ng mahigpit si Joaquin. Ang mainit na hininga niya sa aking balikat, ang tanging katibayan na hindi pa ako ganap na nag-iisa. Sinubukan kong lumapit sa isang lumang simbahan, umaasa na ang awa ng Diyos ay makikita ko sa taong naninirahan doon. Ngunit ang pinto ay sarado at ang malakas na hangin ay sumasayaw lamang sa paligid ng mga pader ng bato. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko na kahit ang kalangitan ay tinatalikuran na ako. Dinala ako ng aking mga paa sa tabing dagat sa direksyon ng Batangas Public Market. Inisip ko na baka may sirang bubong ng tindahan doon na maaari naming masilungan. Habang naglalakad kami, puno ng putik ang aming katawan. Sa sulok ng tindahan ng isda na may sirang awning, naupo ako. Tila ba ang bawat patak ng tubig na bumabagsak sa lupa ay nagkukwento ng kalungkutan. Ang amoy ng asin at basang lupa ay nagpapagaan sa pakiramdam ko kahit kaunti sa gitna ng lahat ng pangyayari. May isang babaeng lumabas mula sa loob ng isang maliit na silid na nakakabit sa tindahan. Siya si Aling Nena, ang matandang tindera ng isda na madalas binibilhan ni Rafa ng paborito niyang pritong isda. Nakatunghay siya sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng pagtataka at awa. Hala Marisol, anong nangyayari sa inyo? Basang-basa kayo. Ang tinig niya ay malambing at nagdadala ng init sa matinding lamig. Hindi ako makasagot. Ang lalamunan ko ay nakabara. Naglalaman ng lahat ng hindi ko kayang sabihin na sakit. Tanging iling lamang ang naiganti ko. Hindi na nagtanong pa si Aling Nena. Tila ba ang kanyang puso ay nakakaintindi ng higit pa sa anumang salita. Kinuha niya ang isang malaking tela at ibinabalot sa akin at kay Joaquin. Pagkatapos,
Tinulungan niya akong tumayo. Halika na, Marisol. Huwag mo nang dalhin yung anak mo sa lamig. May maliit akong kwarto sa likod. Doon muna kayo. Ang simpleng gawain na yon ng pagdamay ay nagpatulo sa mga luha ko. Ito ang katotohanan. Ang pagmamahal at tulong ay dumating mula sa taong wala sa amin ang anumang obligasyon. Dinala kami ni Aling Nena sa kaniyang maliit na bahay na parang nakakabit sa tindahan. Maliit ito at masikip, amoy tuyo at sinaing, ngunit malinis at may init. Inihanda niya kami ng kanyang natitirang hapunan, isang maliit na mangkok ng mainit na kanin at nilagang tuyo. Nang hawakan ko ang mangkok, naramdaman ko ang kanyang init na tumagos sa aking mga palad. Sa tahimik na dilim, umiyak ako. Umiiyak hindi dahil sa lungkot o sakit, kundi dahil sa sobrang pagpapasalamat. Ang bawat subo ng simpleng pagkain na yon ay isang paalala na may pag-asa pa rin sa mundo. Kinabukasan, nagdesisyon ako. Kailangan kong magtrabaho. Aling Nena, pwede po ba akong magtinda ng isda sa inyo? O maglaba? Kahit ano po. Kailangan kong mag-ipon para kay Joaquin. Ang boses ko ay matatag. Ang lakas ay nakita ko sa puso ng aking anak. Sige Marisol, tutulungan kita. Pero huwag mong kalilimutan ang sarili mo. Mula noon, nagsimula ang aking bagong buhay. Ang bawat araw ay punong-puno ng trabaho. Ang aking mga kamay, na minsan ay malambot at puro losyon, ay ngayon ay magaspang dahil sa sabong panlaba at asin ng dagat. Nagigising ako bago pa sumikat ang araw para magtinda ng isda at natutulog lang ako kapag tapos na ang lahat ng laba ng mga kapitbahay. Sa kabila ng lahat, ang kontras ng buhay ay nagdudulot ng sakit. Isang hapon, habang naglilinis ako ng isda, narinig ko ang paghinto ng isang mamahaling sasakyan, si Cheska. Nakasuot siya ng mamahaling damit at may malaking bag ng shopping mula sa Maynila. Tila ba ang bawat kilos niya ay nagpapakita ng kasayahan at kayamanan. Oh my God, Aling Nena, are you sure yan ang kukunin ko? Amoy isda. Magsasabi siya, ngunit ang mga mata niya ay nakatuon sa akin. Marisol, sabi niya, nang may mapang-asar ng ngiti. Nakakatuwa naman ang bago mong trabaho. Bagay sa'yo. Mas maganda pa yan kaysa maging basahan sa bahay namin. Naramdaman ko ang apoy sa dibdib ko, pero hindi ako sumagot. Huminga lang ako ng malalim at itinuloy ang paglilinis ng isda. Hindi ko na pinapayagan na pumasok ang kanyang galit at lason sa puso ko. Tara na, Cheska. Huwag mo nang pansinin ang walang kwentang tao dyan. Rinig ko ang tinig ni Doña Esmeralda na nakasakay sa sasakyan. Baka mahawa ka pa ng amoy squatter. Let's go at sunduin na natin si Attorney Leandro para sa final papers ng insurance. Insurance? Ang sinabi nilang perang walang hangganan. Napakasakit. Habang nagpapakahirap ako, sila ay nagpapakasasa na. Nang hapon na yon, habang binibilang ko ang mga barya na kinita ko, nakita ko si Joaquin na nakatingin sa akin. Tinitigan niya ang aking mga kamay na puno ng sugat. Mama, dapat ba talaga tayong magtinda ng isda? Bakit galit sa atin si Lola? Ang tanong niya ay isang kutsilyo sa puso ko. Niyakap ko siya. Kailangan nating ito, anak. Pero huwag kang mag-alala. Magiging ayos din ang lahat. Bigla, may dumating na postman. May iniabot siya sa akin na isang sobrang may selyo ng isang malaking law firm. Mrs. Marisol Morales, may abiso po kayo tungkol sa ari-arian. Nanginginig ang mga kamay ko nang buksan ko ang liham. Ito ay isang imbitasyon mula kay attorney. Leandro, nakatala sa liham na kailangan kong pumunta sa kanyang opisina upang talakayin ang final settlement ng ari-arian ni Mr. Rafael Morales. Lalabas kaya ang katotohanan? O isa na namang bitag ito ni Esmeralda? Ang tanging alam ko ay kailangan kong pumunta para kay Rafa at para kay Joaquin. Pumunta ba ako sa liwanag o haharapin ang isa pang dilim? Ang
Magaan na paghinga ni Joaquin sa tabi ko, ang tanging paniniyak ko habang naglalakbay ako sa opisina ni Attorney Leandro. Ang simpleng taxi na sinakyan ko ay tila nagdala sa akin sa ibang mundo. Mula sa amoy ng asin at basang lupa ng palengke, napunta ako sa mabigat na amoy ng mamahaling air freshener at pinakintab na kahoy. Napakalayo ng mundo na ito sa buhay ko ngayon. Pagpasok ko sa lobby, naramdaman ko ang pagtingin ng lahat ng nandito. Ang isang babae na may gaspang sa kamay, may mga bakas ng pagod sa mukha, nakasuot ng simpleng damit na halos hindi nababagay sa marangyang lugar na ito. Ito ang kahihiyan na ipinakita ni Doña Esmeralda sa akin. Pagdating ko sa opisina ni Attorney Leandro, nakita ko ang isang tao na ganap na katulad ng aking akala. Matikas, malinis, at may pagmamayabang sa mga mata. Tila ba ang bawat kilos niya ay kinakalkula, walang emosyon. "Have a seat, Mrs. Morales." Sambit niya. Tinuro ang upuan sa harap ng kanyang mesa na puno ng makapal na papeles. Hindi ako umupo agad. Niyakap ko lang ang aking sarili. Tinitigan siya. "Ano po ba ang gusto ninyong pag-usapan? Wala na akong ari-arian." "That's the point, Marisol," sabi niya. Inalis ang kanyang mga salamin at pinunasan ang lenteng may pababa na pagtingin. "Ayon sa huling testamento na sinumite, ikaw at ang iyong anak ay walang karapatan sa lahat ng ari-arian ni Rafa." Sumiklab ang galit at sakit sa dibdib ko. Huling testamento? Alam kong may ginawa si Rafa para sa akin. Mahal niya kami. "Pangarap mo lang yan." Pagputol niya. Si Doña Esmeralda ang nagbigay sa akin ng isang kopya ng testamento na nagsasaad na ang lahat ay mapupunta sa kanya. Ngumiti siya. Isang nangiti na masakit tingnan. Pagkatapos, itinulak niya sa akin ang isang sobrang kulay kape. "Pero mabait ang iyong biyenan. Heto ang isang maliit na halaga ng pera bilang tulong niya sa iyo. Pirmahan mo lang ito at tatapusin na natin ang lahat." Binuksan ko ang sobre. Nandito ang pera na sapat para sa upahan at pagkain ng ilang buwan. Para sa mga sandaling ito, nag-alinlangan ako. Kailangan ko ang pera. Kailangan ito ni Joaquin. Tinitigan ako ni Leandro. Tila naghihintay sa pagbagsak ko. "Matalino kang babae, Marisol. Alam mo kung saan ka dapat pumirma." Tiningnan ko ang kanyang pen. Isang makintab na pilak na pen. Sa kanyang pinakintab na ibabaw, nakita ko ang sarili kong mukha. Magaspang, pagod at walang galang. Pero nakita ko rin ang apoy sa mga mata ko. "Hindi ko papayagan na tsapa ang alaala ng asawa ko sa ganitong paraan," sabi ko. Ang boses ko ay nanginginig, ngunit matatag. Hindi ko kailangan ng limos ni Doña Esmeralda. Itinulak ko pabalik ang pera at papeles. "Ganoon ba?" sabi niya. Muling sumuot ng salamin. Ang kanyang mukha ay walang reaksyon, tila naglalaro lamang. "Kung gayon, sige, haharapin mo ang katotohanan na ikaw ay walang-wala na, Mrs. Morales, at huwag kang magreklamo kapag naghirap ka na ulit." Tumayo ako. Naramdaman ko ang bigat ng buong mundo sa balikat ko, ngunit ang dignidad ko ay nasa akin pa rin. Ang karangalan ay mas mahalaga kaysa sa anumang pera. Sambit ko at umalis ako sa opisina. Nang makarating ako sa labas ng gusali, naramdaman ko ang init ng araw sa aking balat. Hindi ko alam kung tama ba ang ginawa ko. Ngunit alam ko na hindi ko kayang ipagpalit ang alaala ni Rafa sa ilang libong piso. Bigla, narinig ko ang tinig ni Leandro mula sa loob ng kanyang opisina. Maliit ang bintana sa gilid ng kanyang mesa, kaya pumasok sa aking tainga ang kanyang mga salita. "Oo, tapos na. Hindi siya pumirma. Exactly as we planned. Masyadong matigas ang ulo. Iyon ang gusto ni Rafa." Natigilan ako. Naging puno ng tanong ang isip ko. Anong plano? Sino ang we? At bakit nagsasalita siya sa ngalan ni Rafa? Iyon ba ay isang pakana o may ibang katotohanan na nakatago? "Ang plano ay nasa iyo na. Huwag kang mabigo." Dagdag niya. Hindi ako nakahinga.
Ang katotohanan ay tila isang karayom na tumusok sa puso ko, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkagulat. Paano ko malaman kung sino ang kaaway at sino ang kakampi? Ano ang plano ni Rafa? Ito ba ay isa pang pagsubok sa pag-ibig ko? Ang mga salita ni Attorney Leandro ay patuloy na umalingaw sa aking isipan. Exactly as we planned. Anong plano? Ang pagkasira ng buhay ko? Ang pagtulak sa akin sa kahirapan? Nakatanggap ako ng isang text message kinagabihan. Walang pangalan, walang pagbati. Nakasulat lamang ang address ng isang lumang simbahan sa labas ng bayan at ang oras na 10:00. Agad kong alam na ito ay galing kay Leandro. Wala akong pagpipilian, kundi sumunod. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Inihanda ko si Joaquin para matulog at hiningan ng paumanhin si Aling Nena na aalis ako ng mahigit 1 oras. Naramdaman ko ang matinding kaba sa dibdib ko. Pagdating ko sa simbahan, ang matatanda at puno ng lumot na mga pader ay nagbigay ng malalim na anino. Walang ilaw. Tanging ang liwanag lamang ng buwan ang nagbibigay ng kaunting linaw. Nakatayo si Leandro sa likod ng sakristya. Nawala ang kanyang mayabang na mukha. Sa halip, may nakita akong pagod at kalungkutan sa kanyang mga mata. Marisol, sabi niya, ang tinig niya ay isang bulong lamang. Patawarin mo ako sa mga salitang sinabi ko sa opisina. Anong plano ang sinasabi mo? Hindi ako nagpatumpik-tumpik. Pakiusap, sabihin mo sa akin, sinasaktan ninyo ako. Huminga siya ng malalim at doon, isinaysay niya ang buong katotohanan. Utang na loob ko kay Rafa ang buhay ko. Noong bata pa ako, nalunod ako sa gitna ng bagyo. Si Rafa walang pag-aalinlangan ay sumisid at nagligtas sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila bumalik sa alaala ng dagat. Nang malaman ni Rafa ang tungkol sa kanyang sakit at alam niya na malapit na siyang mawala, hiniling niya sa akin ang isang pabor, ang protektahan ka at si Joaquin sa kanyang ina. Doon na inilahad ni Leandro ang kanyang buong papel. Siya ay hindi kaaway, kundi isang kaalyado na itinanim ni Rafa sa loob ng kuta ng pamilya Morales. Ipinaliwanag niya na ang di umano'y huling testamento ni Esmeralda ay peke at ang totoong di umano'y huling testamento ay nakalagay sa ilalim ng isang trust fund na pinangalan ng puso ni Marisol. Ang totoong kondisyon, sabi ni Leandro, inilabas ang isang folder, ay ganito. Kung ikaw ay tatanggalin o aatakehin sa anumang paraan, bago ang takdang panahon, ang buong trust fund ay mapupunta sa iyong pamamahala. Gusto ni Rafa na mabigyan ka ng lakas at hindi lang pera. Nawalan ako ng salita. Ang mga luha ko ay dumaloy, ngunit hindi ito luha ng sakit, kundi ng pagmamahal na napakatindi na kahit sa kamatayan niya, protektado pa rin ako ni Rafa. Bakit mo ako hinayaan na magdusa? Maliit ang boses ko, ngunit puno ng emosyon. Kailangan nating ipakita sa kanya na wala kang kakayahan para magtiwala sila sa akin. Paliwanag niya. Kailangan natin ng ebidensya ng kanilang kasakiman, Marisol. Kailangan natin ng ebidensya na sila ay gumagawa ng iligal na bagay dahil sa kanilang pag-aakala na wala ka ng laban at ikaw lang ang makakagawa niyan. Inabot niya sa akin ang isang maliit na digital recorder kasabay ng isang kopya ng totoong testamento. Heto ang iyong sandata. Tiyakin mong kukuha ka ng mga record ng kanilang mga pag-uusap, lalo na ang tungkol sa mga utang ni Esmeralda at ang pagpaplano na dayain ang trust fund. Ang mga luha ko ay pinunasan ko ng likod ng aking kamay. Hindi na ako ang dating Marisol. Ang sakit ay pinalitan ng determinasyon. Sino si Lola Belen? Tanong ko, nakita ang pangalan niya sa testamento. Si Lola Belen ang tagapag-ingat ng pinakamalaking sikreto ni Rafa. Siya ang susunod mong kikilalanin sa takdang panahon, sabi niya. Bago ako umalis, hinawakan ni Leandro ang braso ko. Ang kanyang mukha ay seryoso. Mula ngayon,
Mas magiging malupit sila sa'yo. Kailangan mong magtiis para sa anak mo. Huwag kang bibigay. Inabot niya sa akin ang isang puting panyo. Ito ang panyo na ibinigay sa akin ni Rafa noong araw na yon. Sabi niya, para daw sa mga luhang hindi dapat masayang. Tinanggap ko ang panyo. Sa paggamit ko nito, tila naramdaman ko ang huling yakap ni Rafa. Pagbalik ko sa bahay ni Aling Nena, nakita ko sa pahayagan na nagbebenta na ng ilang mamahaling gamit ni Rafa, si Doña Esmeralda. Napakabilis nilang kumilos, pero hindi na ako natatakot. Hindi na ako nag-iisa. May plano na ako. Kailangan kong magtiis. Kailangan kong magpanggap na walang alam. Ang apoy ay nagsisimula ng mag-alab. Gaano katagal ko kayang dalhin ang maskara ng pagtitiis? Ang pagkukunwari ay isang mabigat na maskara. Sa bawat paghuhugas ko ng maruruming damit at paglilinis ng isda sa palengke, kailangan kong panatilihin ang imahe ng isang babaeng nasira, napariwara, at walang lakas para lumaban. Nagtitiyaga ako, hindi dahil sa kawalan ng pag-asa, kundi dahil sa alam ko na ito ang daan tungo sa tagumpay ni Rafa at ni Joaquin. Pumapatak ang sabaw ng nilaga ni Aling Nena sa aking mukha habang hinihimas ko ang mga kumukulong damit. Ang amoy ng simpleng pagkain at ang matapang na amoy ng chlorine ay naglalaro sa hangin. Dumating ang araw ng fiesta sa aming bayan. Ito ay karaniwang araw ng kasiyahan. Ngunit para kay Doña Esmeralda, ito ay isang pagkakataon para magmayabang. Nag-organisa siya ng isang malaking handaan sa mansyon. Rinig sa buong bayan ang malakas na musika at halakhak. Sa parang malapit sa palengke, nakita ko ang mga bisita na nakasuot ng mamahaling damit. May dala na mga regalo at nagsasayaw sa ilalim ng makukulay na ilaw. Sa oras na yon, ako ay nagbebenta ng nilagang mais para kay Aling Nena. Nakasuot ng lumang kamiseta at may maduming apron. Ang amoy ng mamahaling pabango at pulbos ng mga bisita ay sumasalubong sa amoy ng isda at pagod ko. Biglang lumapit si Cheska kasama ang isang grupo ng mga kaibigan na puno ng makeup at palamuti. Mukha siyang isang reyna sa gitna ng karaniwang tao. Lihim akong pinindot ang recording button sa maliit na recorder na ibinigay ni Leandro. Itinago ito sa loob ng apron ko. Oh my God, Marisol! Ikaw ba yan? Sambit ni Cheska, nagkunwari na gulat. Akala ko nawawala ka na sa mundong ito. Hindi ako sumagot. Nagpatuloy lang ako sa pagbibigay ng sukli sa isang mamimili. Alam mo, marumi ka talaga. Sabi niya, itinapon sa lupa ang isang serbileta na may bahid ng ketchup. Pakilinis nga ito. Dapat lang yan sa'yo. Nasanay ka na naman na maging basahan sa bahay namin. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa aking puso, ngunit hindi ko pinakita ang sakit. Pilit akong ngumiti. Tinitigan siya ng walang emosyon. Hindi ako basahan, Cheska. Sabi ko, ang tinig ko ay parang isang bulong. Ako ang nag-alaga sa kuya mo. Tumawa siya ng malakas. Ang kanyang mga kaibigan ay sumunod sa kanya sa pagtawa. Nag-alaga? Sinira mo ang buhay niya. Alam mo, kaya nga galit na galit si Mama sa'yo. Kahit ako, ayaw kong makita ang mukha mo dito. Biglang lumapit si Doña Esmeralda, nakasuot ng mamahaling alahas. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkamuhi. Umalis na tayo, Cheska. Huwag mo nang pansinin ang babaeng yan, sabi niya. Tiningnan ako ng may labis na pagkamuhi. Tingnan mo lang ang iyong sarili, Marisol. Pambihira. Naghihirap ka na. Wala ka ng pag-asa pa. Kaya nga kailangan kong ibilis ang pagbenta ng mga gamit ni Rafa bago pa may mangyari sa mga papeles ko. Bulong ni Esmeralda kay Cheska. Hindi alam na napapakinggan ko siya. Hindi ako mag-aalala sa hukuman. Si Leandro ang nandoon. Magaling siya sa pagbaliktad ng katotohanan. Ang recorder ko ay tila nagpapatunay ng kanyang krimen. Tiniis ko ang lahat ng sakit. Naramdaman ko ang pagbaliktad ng sikmura ko. Alam ko na kailangan kong magpatuloy. Bumalik si Cheska at inilagay ang kanyang kamay sa gilid ng mesa. Nakita ko ang isang malaking singsing sa kanyang daliri.
Ang singsing na may pulang bato na paborito ni Rafa. Ito ang singsing na sinabi niya sa akin na ibibigay niya sa akin sa aming ika-10 anibersaryo. Ang pagsakripisyo ko ay ipinagpalit sa isang bato na pinangalanan sa kanya. Ang galit ko ay hindi na puro sakit, kundi katalinuhan. Kinagabihan, palihim akong nagpadala ng isang text message kay Leandro kasama ang isang file ng voice recording. Ang tugon niya ay mabilis. "This is gold. Huwag ka pa ring magtiwala kahit kanino. Mag-ingat ka." Ang lihim na kasiyahan ng maliit na tagumpay ay nagbigay sa akin ng lakas para matulog. Ngunit kinabukasan, isang matandang babae, dating katulong ni Doña Esmeralda, ang palihim na lumapit sa akin habang naglilinis ako ng isda. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. "Marisol, kailangan mo nang umalis," bulong niya. May isang tao na nagsabi sa akin na may hinahanap si Doña Esmeralda. Isang taong nagsasabi ng kanyang mga sikreto tungkol sa utang niya sa sugal. Naghahanap siya ng traitor. Naramdaman ko ang lamig sa aking likod. Hindi lang ako ang nasa peligro. Ang kanyang pagdududa ay nagsimula na. Sino ang gusto niyang hanapin? Sino ang traitor sa loob ng kanyang pamilya? Si Leandro ba o ako? Kailangan kong mag-ingat. Ang babala ng dating katulong ay tila nagpapatakbo ng malamig na dugo sa aking mga ugat. Alam ko na hindi na ito simpleng paghihiganti. Ito ay isang mapanganib na laro ng pangingibabaw. Kailangan kong kumilos ng mabilis. Ngunit nang may matinding pag-iingat, lihim akong nag-ayos ng tagpuan kay attorney Leandro sa isang liblib na fast food chain sa kabilang bayan. Hindi siya nakatingin sa akin ng diretso. Ang kanyang mga mata ay tila sumasablay sa paligid para sa mga tagamasid. Masyado na silang nagdududa. Bulong ko. Iniabot sa kanya ang recorder na nakabalot sa tissue. Nag-nod siya at sa bawat paglunok niya ng kanyang kape, naramdaman ko ang kanyang pagod. Alam ko, sinubukan akong itest ni Doña Esmeralda kanina. Binigyan niya ako ng isang kwento tungkol sa isang secret bank account ni Rafa sa labas ng bansa. Kung sinabi ko sa iyo iyon ng diretsyo, malalaman niya na ako ang traidor. Paano mo ito palulusutin? Tanong ko. Kailangan kong magkunwari na may nakita akong isa pang bahagi ng di umano'y huling testamento na sumasalungat sa iyo. Kailangan kong ipakita sa kanila na mas malaki ang loyalty ko sa pera nila, sabi niya. Naramdaman ko ang isang butas sa dibdib ko. Alam kong bahagi ito ng plano, ngunit ang ideya na magiging kaaway ulit kami sa harap ng mga tao ay nagdulot ng sakit. Nagbigay siya sa akin ng isang lumang hardbound na libro. Basahin mo ang page 22 mamaya. Doon nandoon ang totoong impormasyon. Dali-dali akong umalis. Hindi ako makapaghintay na malaman kung ano ang nakasulat sa libro. Ang pag-asa at takot ay naglalaro sa isip ko. Kinagabihan, palihim akong lumabas at nagpunta sa lumang bahay ng dating katulong. Madilim at tahimik ang lugar. Nanginginig ang mga kamay ko nang kumatok ako. Hindi ako nagkukunwari ngayon. Ang takot ko ay totoo. Ang matandang babae ay mabilis na nagbukas ng pinto. Ang mga mata niya ay puno ng kaba. "Dali Marisol, nandito si Doña Esmeralda." Nagdududa siya sa akin. Ang puso ko ay tila tumigil. Hinila niya ako sa loob ng isang maliit na silid-imbakan at iniabot sa akin ang isang folder. Heto ang mga record ng kanyang utang sa sugal at ang ilang mga transaksyon sa bangko na ilegal niyang ginawa gamit ang pangalan ni Rafa. Wala pa akong 5 segundo para kunin ang folder nang marinig ko ang tinig ni Doña Esmeralda sa sala. Ang kanyang boses ay malamig at punong-puno ng pagbabanta. "Alam kong may itinatago ka. Sino ang traidor? Sabihin mo sa akin na ngayon." Naramdaman ko ang bigat ng folder sa aking mga kamay. Niyakap ko yon. Tila ba ito ang aking buhay? Ang matandang babae ay itinulak ako sa isang maliit na bintana. "Umalis ka na. Dali. Huwag kang mag-alala sa akin. Kailangan mong protektahan ang mga papeles." Sa pamamagitan ng maliit na bintana,
Nagawa kong lumabas sa likod ng bahay. Ang hangin ay sumasalubong sa aking mukha at ang amoy ng apoy ay tila nagpapahiwatig ng isang sakuna. Wala akong makita, ngunit naramdaman ko ang galit ni Esmeralda. Nang makabalik ako sa bahay ni Aling Nena, hindi ko na magawang matulog. Niyakap ko si Joaquin at ang kanyang maliit na init ay nagdulot ng tunay na takot sa akin. Napagtanto ko na hindi lang ako ang nakataya. Binuksan ko ang libro ni Leandro sa page 22. Nakasulat doon ang isang simpleng parirala. Hanapin si Lola Belen. Siya ang magbibigay sa iyo ng lakas para sa iyong paglalakbay. Sino si Lola Belen at bakit siya ang susi? Kailangan ko siyang hanapin agad. Ngunit kinabukasan, isang malaking balita ang lumabas sa telebisyon. Si Doña Esmeralda ay nagpahayag sa media. Kailangan kong ibenta ang lupang minana ni Rafa bilang pag-aalay sa kanya. Gusto niya ito para sa charity daw. Ang lupa, ang lugar kung saan gusto ni Rafa magtayo ng paaralan para sa mga batang mahihirap. Ngayon, ibebenta niya para bayaran ang utang niya sa sugal. Ito ay isang personal na atake sa alaala ni Rafa. Naramdaman ko ang panginginig ng aking katawan. Ito ang pagpapatunay na wala siyang puso. Kailangan kong pigilan ito. Kahit anong mangyari, ang pagbebenta ng lupa ay isang linya na hindi ko kayang lampasan. Ang pagpapahayag ni Doña Esmeralda tungkol sa pagbebenta ng lupain ay tila nagpabilis sa tibok ng aking puso. Iyon ay hindi lamang lupa. Iyon ay ang pangarap ni Rafa, ang simbolo ng kanyang pagmamahal sa Batangas. Hindi ko papayagan na gawin niya iyong kalakal para sa kanyang utang sa sugal. Nagkita kami ni Leandro sa isang tahimik na kainan sa Maynila. Dinala ko ang mga ebidensya na nakolekta ko. Ang kanyang mukha ay seryoso habang binabasa niya ang mga record ng utang ni Esmeralda. Masyadong malaki ang utang, sabi niya. Hindi natin kayang pigilan ang pagbebenta sa pamamagitan lamang ng temporary restraining order. Kailangan natin ng malaking halaga ng pera para mabid ang lupa o kailangan nating malaman kung saan nakatago ang totoong ari-arian. Doon ko naalala si Lola Belen. Ang pangalan niya ay nasa totoong testamento ni Rafa bilang ang susi sa tunay na mana. Ibinigay ko kay Leandro ang impormasyon na nakita ko. Pupunta ako sa kanya, sabi ko. Kahit anong mangyari, kailangan kong hanapin ang sagot. Nakarating ako sa isang matandang kumbento sa kabilang probinsya. Ang simbahan ay malungkot at tahimik. Pagpasok ko, nakita ko si Lola Belen, isang matandang babae na may mga puting buhok na nakaayos ng maayos, nakasuot ng simpleng damit ng madre. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan, ngunit may malaking awa. Niyakap niya ako nang mahigpit nang sabihin ko ang aking pangalan. Hindi siya nagtanong tungkol sa mga pangyayari. Alam niya ang lahat. Ang anak ko Marisol, si Rafa ay tulad ng aking anak. Sabi niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Alam niya ang lahat ng kasakiman ng kanyang ina. Kaya nga, naghahanda siya para sa'yo. Doon na ikinuwento ni Lola Belen ang nakaraan, ang pagdurusa ni Rafa sa ilalim ng kontrol ni Esmeralda. Nang nagkasakit siya, palihim siyang gumawa ng kanyang sariling sekreto. Isang kaba na nakatago sa isang lugar, sa mansyon, na tanging siya lamang at si Lola Belen ang nakakaalam. Dinala niya sa akin ito, Marisol, sabi niya. Inilabas ang isang lumang susi na may ukit ng mga simbolo ng dagat. Ito ang susi sa kaban na iyon. Doon nandoon ang huling testamento at ang mga dokumento na magpapalaya sa iyo mula sa lahat. Niyakap ko ang susi. Naramdaman ko ang bigat ng pag-asa. Ito ang pagmamahal ni Rafa. Isang pagmamahal na nagbibigay ng lakas, hindi ng kahinaan. Bago ako umalis, hinawakan ni Lola Belen ang aking mga kamay. Marisol, may isa pang dapat mong gawin. Ang lupa na yon, kailangan mong subukan na bilhin yon. Iyon ang diwa ni Rafa. Tumango ako. Alam ko na kailangan ko ng pera.
Ang kaisa-isang mahalagang bagay na nasa akin pa rin ay ang aking kwintas, ang regalo ng aking yumaong ina. Ito ay isang personal na sakripisyo. Ngunit para sa pangarap ni Rafa, handa ako. Pagbalik ko sa Batangas, palihim kong ibinenta ang kwintas sa isang alahera. Ang perang kinita ko ay hindi sapat para bilhin ang buong lupa, ngunit sapat iyon para sa initial bid. Tinawagan ko si Leandro. May susi na ako at may kaunting pera ako para magbid. Ang boses ni Leandro ay puno ng paghanga. Ikaw na talaga, Marisol. Pero wala tayong oras. Ipinahayag ni Esmeralda na sa susunod na araw, gagawin niya ang auction sa harap ng mga reporter at negosyante. Gusto niyang gawin iyong public show. Ang araw ng pagsubok ay malapit na. Kailangan kong makapasok sa mansyon nang hindi nakikita para hanapin ang kaban. Ang oras ay tumatakbo. Ang pagmamahal ni Rafa ay nasa aking mga kamay sa susi na ito. Ngunit ang kapalaran ng lupa ay nakasalalay sa isang mabilis na kilos. Maaari ko bang makita ang kaba bago ang araw ng paghuhukom? Ang huling araw ng pag-aalok sa lupa ay bukas. Kailangan kong kumilos ngayon. Hating gabi na nang makarating kami ni Leandro sa likod ng mansyon. Ang buwan ay nakakubli sa manipis na ulap, nagbibigay ng tanging ilaw na kailangan namin. Huwag kang mag-iingay, Marisol. Kahit isang hininga lang, bulong ni Leandro, habang maingat na inaayos niya ang pinto ng silid-aklatan na minsang naging aking tahanan ng pag-asa. Pumasok kami sa loob. Ang silid-aklatan ay nananatiling ganyan, puno ng mga libro at amoy ng luma at natuyong papel. Hindi tulad ng mga silid sa ibang bahagi ng bahay na amoy mamahaling parfum ni Esmeralda, dito ay amoy ng kaalaman at katahimikan. Nagtungo kami agad sa malaking aparador ng mga aklat tungkol sa paglalayag at inhinyeriya, mga paborito ni Rafa. Nagsimula akong hanapin ang mga ukit na binanggit ni Lola Belen sa mga gulugod ng libro. Dahil sa takot na maubusan ng oras, tinitingnan ko ang bawat libro ng may kakaibang pag-iingat. Nasaan kaya iyon? Bulong ko, nararamdaman ang pagod ng aking katawan mula sa paglalakad at trabaho sa palengke. Tingnan mo ang mga libro na may ukit ng mga bintang sa kalangitan, sabi ni Leandro. Tinituro ang isang estante. Nahanap ko ito. Isang lumang atlas na nakausli ng kaunti kaysa sa ibang libro. Hawak ko ang susi na binigay ni Lola Belen. Nanginginig ang mga kamay ko nang ipinilit ko ito sa maliit na butas sa gilid ng aparador. Naramdaman ko ang pag-ikot ng mekanismo sa loob ng pader. Isang maliit na bahagi ng estante ang unti-unting humawi palayo. Nagtutulak ng dumi at alikabok sa hangin. Hindi ko narinig ang pagbukas, ngunit nakita ko ang paglabas ng isang maliit na metal na kaban na nakatago sa likod ng pader. Napakalaki ng desperasyon ko na masilayan ang loob nito. Inilabas namin ito at inilagay sa lamesa. Muli, ginamit ko ang susi ni Lola Belen sa kandado. Nang bumukas ito, ang amoy na sumalubong sa akin ay hindi amoy ng luma o bago, kundi amoy ng pag-asa at pag-ibig na hindi nawala. Sa loob, mayroong dalawang bagay. Isang makapal na folder na may selyo ng International Trust Fund at isang maliit, lumang leather-bound na diary. Hinawakan ko ang diary muna. Ito ang personal na sulat ni Rafa. Ang kanyang sulatan ay pamilyar at nagdulot ng kaunting kirot sa aking puso. Binuksan ko ito sa unang pahina. Minamahal kong Marisol. Simula ng kanyang sulatin. Ang bawat salita ay dinama ko. Naramdaman ng pag-ibig na taglay nito. Nakasulat doon ang kanyang pagkabalisa sa kanyang ina at ang kanyang pananampalataya sa aking kakayahan. Hindi ko hayaan na mawala ang lahat. Alam kong malakas ka. Kapag nabasa mo ito, alam kong nakita mo na ang totoong mukha nila. Protektahan mo ang sarili mo. Ang mga luha ko ay pumitik sa pahina. Ngunit hindi ko hayaan na lumabo ang aking paningin. Kinuha ni Leandro ang folder ng trust fund.
Ito ang tunay na testamento. Nakasaad dito na kung mapatunayan na ikaw ay inalis sa bahay o binabastos, ikaw ang magiging legal na administrator ng lahat ng ari-arian at ang pera ay mapupunta sa paaralan para sa mga bata. Napatulala ako. Nang niloko ako ni Esmeralda, naglabas siya ng peke. At habang nagkukunwari akong mahihirap, nagtatayo pala ako ng aking imperyo sa tulong ni Rafa. Ngunit sa sandaling iyong iyon, narinig namin ang isang huni mula sa baba. Isang pamilyar na katawan ang nakita namin sa gintong ilaw ng nakabukas na bintana. Si Cheska. Nakatayo siya sa labas ng sala. Ang mga mata niya ay napakalaki sa pagkabigla. Huli na siya sa pagkain ng amoy ng dumi at alikabok mula sa silid-aklatan na pumunta sa kanilang bahagi ng bahay. Napatingin si Leandro sa akin. May tandaan siyang problema. Alam ko na may nagsasabi kay Esmeralda na may nakialam dito sa bahay. Tumalikod kami agad. Sinisikap na isara ang kaban, ngunit nahuli na kami. Si Cheska ay nakatingin sa amin na may halo ng takot at pagkamuhi. Ano ang ginagawa ninyong dalawa dito? Bumalik ka dito, Marisol. Inaagaw mo ang lahat sa akin. Sigaw ni Cheska. Ang boses niya ay nanginginig sa galit. Si Leandro ay lumapit sa akin. Mahigpit na hinawakan ang aking braso. Kailangan nating umalis. Ngayon na. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagkaugnay ko sa lugar na ito. Hindi na ako tumatakbo. Humarap ako kay Cheska. Hawak ang diary ni Rafa. Hindi ako nagnanakaw, Cheska. Kinukuha ko lang ang nararapat para sa akin at sa aking anak. Sa labas, maririnig ang mga tunog ng pagdating ng sasakyan. Tila naglakad si Esmeralda papunta sa kanilang tahanan. Ano ang ginagawa ninyong dalawa dito? Leandro, ikaw pala ang traidor. Sigaw ni Esmeralda mula sa ibaba. Ang sandaling iyon ay ang huling pag-asa ni Cheska para makipag-alyansa sa kanyang ina. Tiningnan niya ako ng may pagtataka at pagkabigla. Mama, si Marisol, sinasabi niya na may kanya siya na testamento at susi. Sigaw ni Cheska. Ngunit sa sandaling iyon, ang mga mata ni Leandro ay nakatuon sa akin. Isang tago at mabilis na kumpirmasyon ng kanyang tiwala. Ang mga pinto sa ibaba ay nagbukas. Oras na para lumabas sa liwanag. Ang bukas ay dumating na may kasamang maingay na liwanag ng araw at hindi katanggap-tanggap na kasiyahan. Nagsimula ang auksyon para sa lupain sa harap ng bayan. Nakasuot ako ng pinakasimpleng itim na damit na nahanap ni Aling Nena. Simple, ngunit malinis at disente. Kasama ko si Leandro at ang maliit na folder ng trust fund na nakatago ng mahigpit sa aking maliit na bag. Si Joaquin ay nasa pangangalaga ni Lola Belen sa isang tahimik na bahagi ng bayan. Nandoon si Doña Esmeralda at Cheska, nakatayo sa gitna ng lahat, mukhang mga reyna na naghahanda para sa kanilang paghahari. Bumubulong sila sa isa't isa habang tinitingnan nila ang mga negosyante. Naniniwala sila na ang lahat ay nasa kanilang kamay na. Nagsimula ang pag-aalok, mabilis ang taasan ng presyo. Inilabas ko ang kaunting perang nakuha ko mula sa pagbebenta ng kwintas ng aking ina. Ito ay sapat para sa unang bid. 5 milyon! Sigaw ng bidder na sinasabi ni Esmeralda. 5 milyon at isa! Sigaw ko. Ang boses ko ay matatag ngayon sa gitna ng kaba. Ang lahat ng naroroon ay napatigil at tiningnan ako. Ang pagbabago ko mula sa babaeng basahan ay nagdulot ng pagkamangha. Nagpalitan kami ng bid ni Esmeralda ng ilang minuto. Nagsisimula ng maubos ang pera ko. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang pag-asa na unti-unting nawawala. 10 milyon! Sigaw ni Esmeralda, nagpapakita ng kanyang labis na kasiyahan. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mukha ay puno ng pagmamataas. Wala ka nang magagawa, Marisol. Lahat ng ito ay akin. Naramdaman ko ang pagbaba ng aking balikat. Tumingin ako kay Leandro, naghahanap ng kumpirmasyon. Ngumiti siya ng bahagya,
Isang ngiti na nagpapahiwatig ng tamang sandali. Inilahad niya ang folder sa nagsasalita. Sandali lang. Lumapit si Leandro sa gitna. Dala ang trust fund documents ha. Ang katahimikan ay bumalot sa lahat. Bago nating ituloy ang pagbebenta ng lupain na ito, sabi ni Leandro, ang tinig niya ay malakas at may awtoridad. May ipapakita ako na legal na dokumento na magpapawalang bisa sa lahat ng papeles ni Doña Esmeralda. Tumawa si Esmeralda nang may pagkairita. Sinabi ko na, Leandro, huwag kang makialam sa negosyo ko. Hindi ito negosyo, Mama, sabi ni Leandro. Tinawag siya sa unang pagkakataon sa harap ng publiko sa ganitong paraan. Ito ay katarungan. Nagsimula siyang magbasa ng mga probisyon ng trust fund ni Rafa. Ipinaliwanag niya na ang lupain na ito ay bahagi na ng trust fund sa ilalim ng kondisyon na si Marisol ay napatalsik sa tahanan. Na nangyari na, napatigil ang lahat. Si Esmeralda ay nanigas. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagkainis patungong takot. Hindi yan totoo, sigaw ni Cheska. Totoo yan, sabi ni Leandro. Ngumiti ng tuso. At dahil dito, Mrs. Esmeralda, ikaw ay nagtangkang dayain ang trust fund at gumawa ng ilegal na papeles. At dahil dito, ito ang ebidensya. Inilabas niya ang mga record na ibinigay ko sa kanya noong nakaraang gabi. Nagsimula ang kaguluhan. Itinuro ni Esmeralda si Leandro. Ikaw ang traidor. Binaliw ka ni Rafa. Leandro ay humarap sa lahat. Si Rafa ay nagligtas sa buhay ko. Ito ang aking pagbabayad ng utang. At isa pa, humarap siya kay Esmeralda at Cheska. Ang lahat ng pera na kinita ninyo sa insurance ni Rafa ay naka-freeze na. Hindi niyo magagalaw ang anumang sentimo. Sa sandaling iyon, lumabas ako mula sa likuran ni Leandro. Ngayon, hindi na ako ang basahan. Naramdaman ko ang matinding pagkislap ng liwanag sa aking puso. Doña Esmeralda, sabi ko, ang boses ko ay hindi galit, kundi tahas at malinaw. Wala na kayong pag-aari dito. Ang lupa ay sa trust fund at ang pamilya Morales ay may utang sa akin. Nawasak ang mukha ni Esmeralda. Naramdaman niya ang pagbagsak ng kanilang lahat. Tiningnan niya ako ng may pagkadismaya at pagkalito. Imposible! Paano? Ang huling sigaw niya ay nagmula sa isang babaeng walang-wala ng magawa. Nang dumating ang pulis, nagtatangka pa ring magpaliwanag si Cheska. Ngunit ang lahat ay nakita na. Sa gitna ng kaguluhan, ang tanging ginawa ko ay napatingin sa langit. Rafa, ginawa ko. Nagawa ko ito para sa atin. Ngunit habang iniikutan ako ng mga reporter, naramdaman ko ang bigat ng lahat ng nangyari. Ang tagumpay ay matamis, ngunit napakasakit pa rin ng alaala ng paghihiwalay. Nang dinala na sila, ang tanging natira ay ang tahimik na pagtitig ni Esmeralda bago siya tuluyang alisin sa tanawin. Tumingin siya sa akin sa huling pagkakataon, isang tingin na puno ng pagkamuhi at pagkabigla. Walang hiya, wala kang awa. Sigaw niya sa akin habang hinihila siya papalayo. Ang panghuhusga niya ay tumama sa akin, ngunit hindi ako nagpatinag. Wala akong awa para sa kasakiman. Ang huling tanong na bumabagabag sa akin ay hindi tungkol sa pera, kundi tungkol sa pagkatao ko. Naging kasing tigas ba ako ng aking mga kalaban para makamit ito? Ang liwanag ng hating gabi ay sumasalamin sa mga bakas ng luha sa aking pisngi. Nang alisin na ang mga sasakyan ng pulis, tanging ang katahimikan ng hapon na nananaig sa kabuuan ng bakuran ng mansyon ang natira. Ang tagumpay ay nararamdaman, ngunit ito ay hindi naglulubog ng sakit na aking dinanas. Hindi ko naramdaman ang tuwa ng tagumpay, tanging pagod at isang kakaibang pagkawalang emosyon. Pagkatapos ng ilang araw, nakuha namin ang pag-aproba sa trust fund. Kinailangan kong magtayo ng isang bagong buhay mula sa simula, at ito ay hindi madali. Ang unang gabi na nakatulog ako nang tahimik sa aking sariling silid, na hindi na ang dating silid ni Rafa,
Tanging ang paghinga ni Joaquin ang aking naririnig. Isang umaga, habang inaayos ko ang mga dokumento para sa foundation, may nagbukas ng pinto. Nakasandal si Cheska sa bingit ng pinto. Ang kanyang mukha ay payat at walang makeup. Ang kanyang mga mata ay puno ng panghihinayang. Marisol, bulong niya. Pwede ba tayong mag-usap? Hindi ako sumagot agad. Hinintay ko siya na lumapit. Ang kanyang pagpasok sa aking tahanan ay isang pagsubok sa aking matinding pagpigil sa sarili. Gusto kong humingi ng tawad, sabi niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Alam kong mali kami. Lahat kami. Gusto lang naming maging mayaman. Hinarap ko siya. Ang kanyang pagkukunwari ay wala ng epekto sa akin. Ngunit ang boses ng paghihirap sa kanya ay nagdulot ng kaunting awa. Sa kanya, nakita ko ang biktima ng sarili niyang kasakiman. Ano ang hinihingi mo sa akin, Cheska? Tanong ko. Ang paghingi ng tawad ay hindi sapat para burahin ang pagtulak mo sa akin sa gitna ng bagyo. Huwag mo kaming ipaghahabla sa kaso ng fraud. Please, Marisol. Wala na kaming pera. Ina mo si Mama. Ang huling salitang iyon, ang pagtukoy sa relasyon nila sa ina, ay nagtulak sa akin pabalik sa reality. Tiningnan ko si Joaquin na naglalaro sa dulo ng kwarto. Ang kanyang nangiti ay ang tunay kong tagumpay. Wala akong pakialam sa pagkukulong sa inyo. Sabi ko ng tahimik. Ang gusto ko lang ay ang pagkilala sa ginawa ninyong mali at ang kabayaran para sa mga nawala sa akin. Inilatag ko ang aking kahilingan. Hindi ito pagkakulong. Hihilingin ko na magtrabaho sila sa paaraaralan ni Rafa para bayaran ang halaga ng mga ginawa nila sa trust fund. Bilang mga janitor o tagalinis, kailangan nilang matutunan kung ano ang halaga ng pagsisikap at dignidad. Doon pumasok si Esmeralda. Siya ay tila isang balat ng dating mayaman. Ang kanyang damit ay halatang luma at may butas sa gilid. Ang kanyang mukha ay sunog sa araw mula sa pagtatrabaho sa labas. Marisol, anak. Nagsimula siyang lumuhod. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat. Ang pagkakataong ito ay ang pinakahihintay ko para sa aking sarili. Ang sandali ng pagpapatawad. Naramdaman ko ang pagdaloy ng init sa aking dibdib na matagal nang naging yelo. Hindi ako nagsalita. Tumingin lang ako sa kanya ng matagal. Pagkatapos, yumuko ako. Hindi para sumamba, kundi para makita ang kanyang mga mata. Hindi ko kayang patawarin ang ginawa mo sa alaala ng asawa ko at sa araw na pinatay mo ang pagkatao ko, mariin kong sinabi. Ngunit para kay Joaquin at para sa pagkatao ko na hindi mo kayang wasakin, pinipili kong pakawalan ka sa galit ko. Umalis kayo dito. Huwag na kayong magpakita muli. Hindi ako nagbigay ng katahimikan. Ang pagpapatapon sa kanila ay ang pinakamalaking parusa para sa kanila. Ang mawalan ng karangalan at tanggapin ang resulta ng kanilang kasakiman sa pamamagitan ng pagsisikap. Sa sandaling umalis sila, naramdaman ko ang isang malaking bigat na inalis sa aking bato. Ang luha na pumatak ay hindi luha ng sakit, kundi luha ng kalayaan. Pagkatapos noon, nagpunta ako sa opisina ni Leandro. Nakalabas na ang balita tungkol sa pagbebenta ng lupa at ang pagsisimula ng paaralan. Tapos na ba ang lahat? Tanong ko. Ngumiti si Leandro. Halos lahat. May isang lihim na iniwan si Rafa para sa'yo. Inabot niya sa akin ang isang selyadong liham. Huwag mo itong buksan hanggang hindi ka pa talagang handa. Ito ang panghuling regalo niya. Hawak ko ang liham. Ang aking puso ay puno ng pag-asa at pag-ibig. Naramdaman ko ang presensya ni Rafa sa aking tabi. Hindi na ako naghahanap ng pag-ibig sa ibang lalaki. Ang pagmamahal ko ay nasa aking anak at sa alaala ng aking asawa. Ang aking kinabukasan ay nasa aking sariling kamay at sa aking tagumpay bilang isang ina. Ang gabi ay tahimik. Sa wakasan, ang kalungkutan ay naging lakas. Kailan ko matatanggap ang huling mensahe ng aking mahal?
Lumipas ang 3 taon mula nang ang mga pader ng mansyon ay magbigay daan sa aking paglaya. Ang Batangas ay hindi na tulad ng dating nakita ko. Hindi na ako ang babaeng nakikipagbuno sa isda sa madaling araw. Ngayon, ako ay si Marisol Morales, ang tagapangasiwa ng Rafa's Heart Foundation. Ang maliit na negosyo sa palengke ni Aling Nena ay lumago. Nabili namin ang buong bahay na kinalalagyan namin at ginawa itong unang sangay ng aming maliit na chain ng food products na nakatuon sa pagsuporta sa mga magsasaka at mangingisda sa lugar. Ang bawat produkto ay may tatak na hindi lamang nagbibigay ng kita, kundi nagtuturo rin ng halaga ng pagsisikap. Si Aling Nena ay ngayon ang aking pinagkakatiwalaang manager sa main branch. Tiningnan ko ang aking mga kamay, hindi na mga kamay ng naglalaba at nagsisigaw sa palengke. Ang aking mga daliri ay may suot na simpleng singsing, isang regalo mula kay Joaquin noong nakaraang Pasko. Hindi singsing na may pulang bato, kundi isang simpleng pilak na may ukit ng isang bangka at puso. Si Joaquin ay lumaking isang matalinong bata. 6 na taong gulang na siya at madalas siyang sumasama sa akin sa foundation. Ang kanyang maliit na kilos ng pagbabahagi ng kanyang tanghalian sa isang batang nagtatrabaho sa construction site ng paaralan ay nagpapatunay na hindi na sayang ang lahat. "Mama, ang ganda ng araw ngayon," sabi niya habang magkasama kami sa aking sasakyan patungo sa piling ng paaralan. Ang iyong boses ay napakagaan at puno ng kasiyahan. "Oo, anak, dahil may masarap na hangin na dumarating." Ngumiti ako, isang ngingiti na hindi ko na kinailangan magpanggap. Sa kabilang dulo ng ibang bansa, narinig ko na si Esmeralda at Cheska ay nagtatrabaho ngayon bilang tagalinis sa isang malaking mall. Ang unang mga buwan ay mahirap para sa kanila. Ngunit ang pagpapagal ay nagsimula nang magbigay ng aral. Hindi ko sila pinuntahan. Ang aking hukom ay ang aking tagumpay at ang kanyang tagumpay ay ang kanilang paghihirap. Naalala ko si Leandro. Nagpadala siya ng isang maikling email noong nakaraang taon. "I am finally free. Salamat sa iyo at sa alaala ni Rafa." Hindi siya naghahanap ng anumang koneksyon sa trust fund. Tinupad niya ang kanyang utang na loob sa isang paraan na napakataas ng dignidad. Ngayon, hawak ko ang sealed envelope na ibinigay niya sa akin. Ang liham na sinabi niyang dapat ko lamang buksan kapag naramdaman kong tunay na akong payapa. Hinatid namin si Joaquin sa paaralan na ipinatayo namin sa lupain ni Rafa. Ang mga bata ay masigla, nagtatawanan, at nag-aaral sa ilalim ng araw na nagbibigay ng pag-asa. Ang mukha ni Rafa ay nakaukit sa isang plaque sa entrance ng paaralan. "Mama, para po ba ito kay Papa?" tanong ni Joaquin. Niyakap ko siya. "Oo, anak, para sa kanya at para sa atin." Sa sandaling iyon, naramdaman ko na handa na ako. Kahit may bakas pa rin ng sakit, ang pag-ibig ay mas malaki. Umuwi ako at nilagyan ng mga bulaklak ang maliit na hardin na ginawa ko sa bahay ni Aling Nena. Kinuha ko ang selyadong liham. Ang aking puso ay hindi na natatakot. Hindi na ako naghahanap ng tulong. Ang tagumpay ko ay nanggaling sa aking sarili at sa pagmamahal ng aking anak. Sinimulan kong buksan ang selyo. Ang liham ay hindi tungkol sa pag-ibig sa ibang lalaki. Ito ay tungkol sa isang huling personal na paalala ni Rafa. Habang binabasa ko ito, naramdaman ko ang isang pag-agos ng init sa aking katawan. Ang pinakamatamis na kilig na naranasan ko, isang pagkilala mula sa kanyang kaluluwa. Maaari na akong magpatuloy. May isa pang yugto na lang ang natitira. Hawak ko ang liham na galing kay Leandro. Hindi ko na ito na ipagpaliban pa. Hinintay ko ang pag-uwi ni Joaquin mula sa paaralan at siniguro kong siya ay nasa kanyang maliit na kwarto na nagbabasa. Pagkatapos, iniwan ko ang aking sarili sa balkonahe ng aming tahanan
Hinarap ang dagat na minsang naging sanhi ng aking pagkawala. Ang selyo ay pinalamutian ng isang maliit na ukit ng tandang palaro. Isang laruang ginawa ni Rafa para sa akin noong bata pa kami. Dahan-dahan kong binuksan ito. Hindi ko na hinayaang magtagal ang pangamba. Ang unang linya ay sumalubong sa akin na may malaking kirot at init. Aking Marisol, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay naabot mo na ang katapusan ng unang kabanata ng iyong buhay na walang ako. Tumatakbo ang mga luha ko muli, ngunit ang pagdaloy nito ay malinis at nakakapaglinis. Nakasulat doon ang lahat ng maliliit na bagay na hindi ko naalala sa gitna ng labanan. Ang mga text message na hindi niya naisipang ipadala sa akin dahil sa takot na mabasa ni Esmeralda. Ang mga pangako niya sa sarili niya na babawiin niya ang lahat ng hirap ko. Nawasak ang lahat ng pagdududa ko. May isang talata na nagpaliwanag tungkol sa trust fund. Ito ay isang pag-amin na sa kanyang paningin, ako ang pinakamagaling na inhenyero na nakilala niya. Hindi sa pagpaplano ng gusali, kundi sa pagpapatayo ng isang matibay na pundasyon ng pag-ibig para sa aming anak. Hindi ko hayaan na maging isa lang akong alaala, Marisol. Ikaw ang aking huling trabaho, ang siguraduhin na magiging buo ka at magtatagumpay ka ng walang kahit anong kagandahan ng isang lalaki ang makakapigil sa iyo. Ang kirot ay naging lamig at ang lamig ay naging kapayapaan. Naramdaman ko ang isang bahagyang pag-angat sa aking puso. Ang pag-ibig ni Rafa ay hindi isang kadena, kundi isang pakpak. Sa huling pahina, nandoon ang huling hiling niya. Kapag tapos na ang lahat ng iyong laban, pumunta ka sa pampang kung saan tayo unang nagtagpo. Nandoon ang aking panghuling regalo para sa iyo at kay Joaquin. Kinuha ko si Joaquin kinabukasan at dinala siya sa pampang. Ang dagat ay kalmado ngayon. Ang hangin ay mahina at nagdadala ng banayad na init. Ang lugar kung saan ako itiningil noon ay ngayon ay isang simbolo ng pag-asa. Sa ilalim ng isang matandang puno ng mangga, may isang bagong bato na nakatayo doon. Hindi ito lapida. May nakaukit dito na isang simpleng pangalan ni Rafa at sa ibaba nito, ang pundasyon ng ating pangarap. Sa paanan ng bato, merong isang maliit na kahon. Nandoon ang huling regalo, isang mahabang leather cord na may nakakabit na isang maliit na replika ng paborito ni Rafa na barko. Ito ay para kay Joaquin, isang paalala ng lalaking napakagaling maglayag. Niyakap ko si Joaquin. Ang aking buong pagkatao ay nasa kanya. Tumingin ako sa dagat. Ang aking pag-ibig ay nasa kaluluwa ko na. Ang huling paghihirap ay natapos na. Hindi ako naging mayaman dahil sa pag-ibig ng isang lalaki, kundi dahil sa pagpapatayo ko ng sarili kong kaharian, sa pagmamahal na iniwan sa akin. Ngayon, ang aking misyon ay tapos na. Ang lahat ay ginawa ko para sa kanila. At ngayon, maaari na akong mabuhay para sa sarili ko. Ang lahat ng paghihirap ay nagsilbi ng isang malaking layunin. Ang pagdurusa ay naging pag-asa. Ano na ang magiging susunod na kabanata ng buhay ko ngayong wala ng laban? Ang bawat paglubog ng araw sa Batangas ay nagdala ng bagong katahimikan sa aking puso. 1 taon na ang nakalipas mula nang magtayo kami ng paaralang Rafa. Ang gusali ay hindi lang puno ng mga pangarap ng mga bata, kundi pati na rin ng katahimikan ng aking kaluluwa. Ang katarungan ay natupad, ngunit ang pagpaparusa ay hindi naging dulot ng paghihiganti. Nabalitaan ko na si Esmeralda at Cheska ay patuloy pa ring nagsisikap sa kanilang trabaho bilang tagalinis sa Maynila. Hindi sila bumalik sa Batangas. Ang kanilang pagpapakumbaba ay isang tahimik na pagkilala sa kanilang pagkakamali. Ang hiya ay naging mas mabigat na parusa kaysa sa kulungan. Sila ay malaya sa batas, ngunit bilanggo ng kanilang sariling kasakiman. Hindi sila nagpadala ng anumang mensahe at hindi ko rin sila hinanap. Ang pagpapalaya ko sa kanila ay ang pagpapalaya ko sa sarili ko
mula sa kanilang kadiliman. Si Leandro ay nagbalik sa ordinaryong buhay bilang isang tapat na abogado. Nagpadala siya ng isang postcard mula sa Europa, naglalarawan ng isang lugar na puno ng kaayusan. Sinasabi niya na ginagamit niya ang kanyang talino para sa mga taong nangangailangan ng tunay na hustisya at hindi na niya hinayaan pang magkaroon ng mga baluktot na utang na loob. Ang kanyang paglaya ay naging saksi sa aking tagumpay. Si Joaquin ay tumakbo palapit sa akin. Ang kanyang kamay ay may hawak na isang bulaklak mula sa hardin. Ang kanyang tatawa ay napakalinaw at maligaya. Walang bakas ng takot o pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Siya ang aking pinakamalaking tagumpay. Ang kanyang kaligayahan, ang aking tunay na pag-ibig at pagmamahal. Naramdaman ko ang isang malalim na kasiyahan. Hindi ako nakahanap ng bagong pag-ibig sa isang lalaki at hindi ko yon hinanap. Ang puwang na iniwan ni Rafa ay napunan ng aking sariling lakas, ng alaala ng kanyang pag-ibig at ng pag-asa para sa kinabukasan ng aking anak. Ang dagat ay nanatiling tahimik ngayon. Nakatayo kami ni Joaquin sa baba ng puno ng mangga. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ang maliit na kahon ni Rafa ay nakalagay sa aming sala bilang paalala na ang pagmamahal ay hindi nagwawakas sa kamatayan, ito ay nagiging gabay. Ang aking puso ay payapa. Ang pagdurusa ay natapos. Ang mga pilat ay naging karanasan. Ang buhay ko ay isang bagong simula. At ito ay maganda. Ano na ang magiging bukas? Hindi na ako natatakot sa tanong na yon. Handa na ako.